Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig ng iyong channel. Kailan lang ako napadpad dito sa channel mo at magmula nga noon ay palagi na akong nakaantabay sa mga bago mong uploads. Binabalikan ko rin ang mga luma kasi napakarami na palang upload sa channel mo. Ako nga pala si Felipe, may asawa at mga anak. Ipinanganak at lumaki dito sa lalawigan ng Bohol. Isa akong retiradong sundalo at maraming naging karanasan tungkol sa kababalaghan. Lalo na at sa bundok ang kadalasang destino namin. Doon ko nga nalaman na maraming mga nilalang o uri ng kababalaghan na matatagpuan sa bundok. Ang kinakatakutang mga aswang sa bayan ay mas marami pa ang mga naroon sa kabundukan. Ang masama pa nito dahil marami din sa kanila ang nasa panig ng mga rebelde. Sa tingin ko nga ay sinasadya ng ibang mga rebelde ang magpahawa para magkaroon sila ng kakaibang lakas at abilidad. Noong nag-aaral pa lang ako ay may ganoon ng bulong-bulungan na may mga aswang araw na mga rebelde. Ayaw namang kumpirmahin ng mga sundalong nakakausap namin. Takot siguro na magsiatras kami. Kaya kapag tinatanong namin sa ganoong bagay ay agad iniiba ang usapan. Noong makatapos ako sa pag-aaral bilang sundalo, ay agad kong pinakasalan ang aking kasintahan. Nag-aalala kasi ako na baka maagaw pa ng iba ang maganda kong kasintahan na asawa ko na ngayon. Lalo at marami ang umaaligid at nagpaparamdam ng pagka-interes sa kanya. Kaya naman pagka-graduate nga ay agad na akong nag-propose at 2 buwan lang ang nakalipas ay ikinasal na kami dito rin sa probinsya namin sa Bohol. Pagkatapos lang ng kasal ay binakbak ko na ng binakbak ang misis ko para siguraduhing mapunlaan talaga bago ako sumama sa misyon. Taong dekada 90, na-assign ako sa isang satellite camp rito sa Bohol, sa Kinugitan. Ang lugar na ito ay hindi rin kalayuan sa lugar namin. Noong mga panahong iyon ay talamak ang mga nagaganap na ambush sa tropa ng kasundaluhan, lalo na sa bahagi ng Sevilla na mabukid at malayo sa kabahayan. Tinagurian na rin iyon noon na teritoryo ng mga rebelde. Bago nga ang panahon na ma-assign ako roon, ay may balitang isang malaking pagsalakay ang ginawa ng mga rebelde sa konvoy ng tropa ng kasundaluhan na patungo sa Magsaysay, Bohol. Ayon sa kwento, ay nagawa naman nilang makahingi ng reinforcement. Pero dahil sa napapalibutan talaga sila at nasa alanganing posisyon na ganap ang ambush, kaya naubos lahat ng sundalong napasama sa konvoy na iyon. Kaya noong nasa serbisyo na ako, ay alisto ako palagi, lalo kapag naroon kami banda. Siyempre, sinasamahan na rin ng sangkaterbang pagdarasal para mailayo sa kapahamakan. Kaunti na nga lang yata ay malapit ko nang maabutan ang dami ng oras ng pagdarasal ng mga pari. Dahil sa tuwing may pagkakataon ay agad akong nagdarasal, lalo na kung nasa kahabaan kami ng paglalakbay na sakay ng military truck. Noong mga panahong nasa serbisyo na ako, ay patuloy pa rin ang malawakang operasyon ng mga sundalo laban sa mga rebelde sa buong lalawigan ng Bohol. Hanggang sa tuluyan na ngang mabawi ng puwersa ng gobyerno ang Sevilla mula sa infestation ng mga rebelde. Pinagtibay na rin at dinamihan pa ang mga naka-assign sa kampo militar na nasa Magsaysay para maging handa sa malakihang pagsalakay at pagresponde na rin sa mga nagroronda sa labas na tinatambangan ng mga rebelde. Na-assign nga rin ako sa kampong iyon. Habang nasa destino ako, ay nakatanggap ako ng sulat mula sa asawa kong si Alicia at sinasabing siya raw ay nagdadalang tao na. Kaya naman napasigaw ako at napatalon sa tuwa
dahil sa wakas magkakaroon na ako ng anak. Sinabi rin ni Alicia na natapos na ang ipinapagawa naming maliit na bahay, hindi kalayuan sa bahay ng mga magulang niya. Lumipat na nga raw siya roon dahil gusto niyang maisaayos ang mga kagamitan namin. Nagpasama raw muna siya sa kanyang tiyuhin na may 2 anak na dalagita para meron siyang kasama roon habang nasa destino pa ako. Agad naman akong gumanti ng sulat at sinabing mas okay sana kung doon na lang muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. At least mama niya mismo ang mag-aalaga sa kanya habang siya ay buntis. Pero kung mas gusto niyang doon na sa bahay namin tumira, edi siya ang bahala. Basta siguraduhin lang na palaging nasa tabi niya ang 2 pinsang dalaga para may magbantay sa kanya. Iyon lang ang sinabi ko. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa naiisip ko na mas lapitin ng mga aswang ang mga buntis. Baka kasi matakot pa siya at ma-stress tuloy. Kung tutusin ay madali lang akong makakauwi sa amin mula sa Sevilla. Kaso alam kong masyado itong mapanganib, lalo sa akin na isang sundalo. Ang isang sundalo ay madaling makikilala, lalo na siyempre kung naka-uniforme. Samantala ang mga rebelde ay napakahirap makilala dahil kahit sino ay pwede maging rebelde. Kaya nag-iingat talaga ako kapag wala ako sa loob ng kampo. Taong 1991, iyon ang una kong karanasan sa isang malaking sagupaan laban sa mga rebelde. Nagpapahinga na ang karamihan noon sa mga kasamahan namin habang ang iba naman ay nasa labas upang magbantay. Hindi ako naka-schedule noon para magbantay at magpatrolya. Kaya naroon lang ako sa aking tent. Pero kakaiba ang aking pakiramdam. Hindi ako mapalagay at nahihirapan akong makatulog. Lumabas ako ng tent at naglakad-lakad kaunti sa loob ng kampo namin. Dala ko pa rin noon ang aking mahabang baril at ang maiksi. Lalo at hindi nga ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi ay may magaganap na pagsalakay kaya hindi ako makatulog. Kabilugan noon ang buwan, kaya maliwanag ang paligid. Tumayo ako sa may gilid at tumutok sa isang bahagi ng kasukalan. Pakiramdam ko kasi ay doon may nakamasid na mga mata. Nang may makita akong mga pares ng mapupulang tuldo. Hindi ko pa alam noon kung mata ba iyon ng tao o iyong laser na ginagamit sa pang-asinta ng baril. Pero ganun pa man, isa ang sigurado ako. May mga taong nagtatago sa masukal na bahagi at siguradong hindi sila kakampi. Agad kong inalerto ang mga kasama ko, kaya bigla na ring nagkagulo. Ang mga nagpapahinga ay nagising at agad kinuha ang kanilang mga baril. Ako naman ay nagtungo sa tent ni Colonel Rojas at sinabing may namataan ako mga pagkilos sa kanang bahagi ng kampo. Agad naman siyang nagbigay ng utos sa lahat. Naka-defense formation na kami. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang putok ng mga baril mula sa kasukalan patungo sa amin. Kaya naman agad na rin kami nakipagpalitan ng putok. Noong mapansin ni Colonel na hindi umaabante ang mga kalaban namin, ay siya na ang nagbigay ng utos na bumuo ng assault team na siyang lalapit doon at tutugisin ang mga rebelding sumugod sa kampo namin. Isa ako sa assault team na sumugod roon, habang ang iba ay naka-alert upang depensahan naman ang kampo. Dahil sa bata pa nga ako noon, kaya naman mainit pa talaga ang dugo ko sa labanan at gusto kong makapatay ng maraming rebelde. Lalo at isa sa kababata at kaibigan ko ay namatay sa isang ambush na ginawa ng mga rebelde. Ahead ng 3 taon sa akin ang kaibigan kong iyon, kaya hindi kami nagkasabay sa pagpasok sa serbisyo. Tila wala akong takot noong panahong iyon. Isa rin ako sa mga unang sumusugod sa buong team. Maliksi kasi ako at sanay sa mga pagdive sa damuhan kapag napapaulanan ng bala
kagaya ng mga napapanood sa pelikula. Pero syempre, dahil hindi naman iyon pelikula, kaya palagi rin akong may tama ng bala. Sa kabutihang palad dahil wala namang malala, kadalasan daplis o di kaya balikat at sa hita lang ang tama ko. Marami na ang nalalagas noon sa grupo ng mga rebelde, pero may napansin akong isang grupo ng mga rebelde ang hindi umaatras. Tumatawa pa na parang mga baliw. Kung naaalala nyo ang tawa ni George Stragan, sa mga pelikulang siya ang kontrabida, tapos may pagkapaus ang boses. Ganon ang tawa nila. Habang patuloy kaming hinahamon na barilin lang daw sila. Sa katagalan ng sagupaan namin ay napansin kong bakit parang hindi nauubos ang mga kalaban namin, wala na sila sa 10. At sigurado rin akong ilang beses na namin silang natatamaan. Imposible namang naka-bulletproof vest. Mga nakahubad nga na walang pang itaas na damit at sabog-sabog ang buhok na mahaba. Napapaisip talaga ako at napagtantong meron ang mali sa nangyayari. Hindi na iyon normal na mga tao. Naririnig ko ang mga kasamahan ko na nagmumura at sinasabing, anong klaseng tao raw ba yung mga kaharap namin? Bakit parang hindi tinatabla ng bala? Sabi ko naman, tara, pakainin natin ang granada. Tignan natin kung hindi pa sila tatablan. Agad kaming naglabas ng tig-2 granada, sabay arangkada ng pagsugod. Noong sakto na ang distansya, ay binato na namin ang mga iyon ng granada. Kita kong nagtalsikan ang mga iyon. Sa pagkakataong iyon ay 3 na lang ang natitira. Hindi ko masabi kung nasaan na ang iba, kasi hindi ko naman nakita ang kanilang mga katawan. Pagkatalsik ng mga iyon ay dahan-dahan kaming umabante. Habang alerto sa bawat mararamdamang mga paggalaw, nagulat kami noong makitang 2 sa mga iyon ang nakatayo pa. Wasak pa nga ang kabilang balikat noong isa. Pero nagtataka ako dahil tila umitim pa lalo ang kanilang katawan at nakadeform ang mukha. Hindi na nga mukhang tao Muli namin iyong binanata ng bala. Tumatawa lang ang 2 iyon, saka mabilis na tumakbo papalayo. Agad naming sinicure ang perimeter kung meron pang mga nakatago pero malinis na at walang ni isang bangkay o katawan ng rebelde ang makikita. Kaya tuloy, dumagdag pa iyon sa isipin ko kung saan na iyon napunta. Paano yun? Tuwing may namamatay, ililigpit ng ibang mga kasamahan? Ay, ewan ko na lang talaga. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin alam ang sagot sa katanungang iyon. Pagkabalik sa kampo ay agad nagsagawa ng briefing si Colonel Rojas. Ang sabi niya, kinabukasan ay lulusubin namin ang kabilang bahagi ng bundok. Malamang naroon lang nagtatago ang mga rebelde. Pinagpaliwanag rin kami kung bakit wala kaming maipakitang patay na katawan. Ang meron lang ay iyong pira-pirasong laman mula doon sa isang aswang na tinapunan namin ng maraming granada, kaya nagkalasog-lasog. Nasaan daw ang mga katawan? Alangan naman daw na sumama sa hangin o kusang naghukay para mailubog ang katawan sa lupa. Tahimik lang kaming lahat sa briefing na iyon dahil wala nga kaming makuhang logical na paliwanag sa nangyari. Pinagpahinga na kami at sinabing sulitin ang oras dahil bukas kinaumagahan ay susugod na kami. Wala na nga kaming nagawa. Sa gabing iyon ay wala pang nasasawi sa amin pero may ilang mga sugatan. Hindi na rin naman itinakbo sa ospital, mga daplis lang at tagos. Ginamot na lang ng aming medical team ng mga sundalo rin. Kinabukasan, pasado 7:00, ay nakahanda na kaming lahat. 3 magkakahiwalay na platon kami para mapaligiran namin ang sinasabing posibleng pinagkukutaan ng mga rebelde. Sa aming lahat nakasama sa pagsugod na iyon, kaming mga naging assault team lang noong nakaraang gabi ang nagkakaintindihan, pero hindi namin masabi kay Colonel Rojas na maaaring aswang
ang iba sa mga rebeldeng nakaharap namin. Matapos ang 3 oras ng paglalakad ay nakaposisyon na kaming lahat. Ayon pa sa naunang assault team ay naroon ang target. Hindi muna kasi ako sumama sa assault team dahil masyado akong napagod noong nakaraang gabi. Ipinag-utos na ni Colonel Rojas ang pagsalakay. Agad sumiklab ang matinding bakbakan pero hindi masyadong handa ang mga rebelde. Karamihan nga sa kanila ay mga tulog. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang mga aswang dahil wala naman akong nakikitang kasing bangis noong mga nakasagupa namin noong nakaraang gabi. Tuloy-tuloy ang asultong ginawa ng 3 magkakahiwalay naming platoon. Kahit hindi kami hirap sa laban ng iyon ay malikot ang mata ko dahil hinahanap ko iyong mga kalalakihang mahaba ang buhok na parang mga rakista. Sila kasi talaga iyong mga napansin kong hindi tinatabla ng bala noong nakaraang gabi. Pero wala sila roon. Matapos ang mahigit 1 oras na bakbakan ay naubos namin lahat ng rebelde na nagukuta sa bahaging iyon. Wala ring sumusuko sa kanila, kaya talagang laban hanggang kamatayan ang kanilang ginagawa. Maging ang mga kababaihan sa kanila ay wala ring takot sa pagbaril sa tropa namin. Kaya naman kamatayan lang din ang kinahinatnan nilang lahat. Matapos ang labanan ay sinabi ni Colonel Rojas, "Yan ang masasabing successful mission. May mabibilang na patay at may makukuhang mga ebidensya na may nakasagupa talaga tayong mga rebelde. Hindi kagaya noong sinasabi nyo kagabi na yamado kayo sa laban at marami ang namatay sa mga rebelde. Pero wala man lang kayong maiharap kahit isang patay na katawan o kahit buhay na bihag." Nakayuko lang kami habang nagsasalita si Kernel. Wala naman talaga kaming maisasagot dahil wala nga kaming patunay. Ilang araw din muna kaming naglaylo sa pagpapatrolya sa unahan para makapagpahinga. Makalipas ang 3 araw ay inutusan kaming magpatrolya sa unahan pa noong kampo ng mga rebelde na nakasagupa namin. Dahil ayon pa sa latest intel na natanggap namin ay may mga namataang pagkilos sa bahaging iyon na maaring mga rebelde. Pasado 1:00 noong umalis kami at nagsimula sa pagpapatrolya. At noong sumapit ang pasado 4:00 ay nagdesisyon ang platoon leader namin na bumalik na sa kampo. Nakalampas na kami doon sa dating pinagkukutaan ng mga rebelde pero wala naman kaming makitang palatandaan na may mga bagong nananahan roon. Nagsimula na rin kumulimlim at mukhang babagsak ang ulan. Kaya tama talaga na mag-back to camp na muna. Kakatayo pa lang namin para umalis ng aming pinagtambayan ay naging mabilis na ang pagdilim ng paligid at biglaan na rin ang pagbagsak ng ulan. Napapailing-iling na lang kami habang napapalatak dahil ibig sabihin ay mabababad na naman kami sa ulan dahil malayo-layo pa ang aming lalakarin papabalik. Nang biglang mamataan namin ang hindi bababa sa 10 kalalakihan. Sumisigaw kasi ang isa sa kanila at hinahamon kami. Tapos ang iba ay nagsimulang umangil at nagpapalit ng anyo ang mukha. Sir Carl, gaya ng nasabi ko na kanina, lumaki ako sa probinsya at medyo malayo sa bayan ang lugar. Pero hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang sa personal. Mga tunog lang ang naririnig ko at iyong sinasabi nilang mga kaluskos sa bubong o di kaya sa masukal na bahagi. Pero wala talaga akong karanasan na makakita ng harap-harapan. Pagkakita ko sa pag-iitsura noong mga lalaking iyon, ay nanginig ang buo kong katawan. Unang-una, naalala ko, iyong lalaking may mahabang buhok na wasak ang balikat dahil sa mga inihagis naming granada. Naroon siya at buo na uli ang kanyang katawan. Hindi ako makapaniwala na gumaling na ang malaking wasak sa balikat niya. At ilang gabi pa lang iyong nakalipas, napaka-imposibleng magpagaling sa ganoon katinding pinsala sa loob lang ng 1 linggo.
Tawa iyon ng tawa at nang iinsulto, at ang mas lalo pang nakapagpatakot sa akin dahil natatandaan niya ako. Itinuro niya ako sabay senyas ng guhit sa leeg. Siya raw ang papatay sa akin. Karamihan sa mga kasama ko na nagronda ay hindi ko kasama sa assault team noong nakaraang gabi, kaya hindi nila alam kung gaano katindi ang mga kaharap namin. Agad kong sinabi na magradyo sa kampo dahil alanganin ang sitwasyon namin, pero ayaw nila. Maging ang platoon leader ay ayaw rin. Kayang-kaya raw namin iyon dahil 24 kami na naka-full battle gear, samantalang yung mga nasa unahan ng mga kalaban namin ay nasa 10 lang yata, wala pang damit pang itaas. Isang Armalite lang ang makikitang hawak. Ang ninipis din ang katawan ng mga iyon at maputla na parang mga bangkay na naglalakad. Wala akong nagawa kundi ang humanda na lang din sa laban. Dahil ayaw naman akong pakinggan ng kasama naming kapitan. Noong sumenyas iyong lalaking mahaba ang buhok ay agad nagsilapit sa amin ang mga kalalakihang iyon sabay putok ng baril. Umiilag pa naman sila at kumukover. Kaso ang problema ay ang mga kasama ko. Masyado nilang minamaliit ang mga kalaban. Tuloy-tuloy sila sa pag-abante. Kaya ako naman ay sumunod na lang din sa aking team habang bumabaril pa isa-isa. Ayoko kasi mag-aksaya ng bala gayong alam kong hindi rin naman iyon tatalab. Noong dumilim na ng tuluyan ang paligid ay lalo pang lumakas ang ulan na siyang nagpapahirap sa amin. Makikitang nagbago na ng anyo ang mga rebelding kinakalaban namin. Ang tataas na nilang magsitalon, sabay kumbabaw sa sundalong malapit sa kanila at kagat sa leeg. Doon na nataranta ang platoon leader namin at sinabi sa radyoman na magradyo na sa kampo at humingi ng backup. Medyo natuwa naman ako noong sinabing may isang team na pala na malapit sa amin. Dahil noong estimate ni Colonel Rojas na aabutan kami ng gabi sa critical na bahagi, ay agad na siyang nagpadala ng reinforcement na siyang sasalubong sa amin. Patuloy kami sa pakikipaglaban. Marami na ang patay sa mga kasamahan namin. Ako naman ay patuloy lang sa pagbaril. Puro sa ulo ang pagbaril ko. May mga namamatay naman sa mga aswang. Pero iyong tipong sobrang tadtad talaga ng tama ng bala, sabay hahagisan pa ng granada at magkakalasog-lasog. Pero napakahirap makatiyempo ng ganun, lalo at maliliksi sila kung kumilos. Hanggang sa 5 na lang kaming naiwang buhay. Ang 2 roon ay immobilize pa, hindi makalakad. Kinuha ko ang itak ng isa sa mga kasama kong wala ng buhay at lumaban na ako ng mano-mano. Sa tingin ko kasi ay wala nang silbi ang baril. Hindi rin naman gumagamit ng baril ang mga kalaban namin. Kagat na ang ginagawa nila. Kaya kahit papaano ay siguradong may mailalaban na ako. Kaso nga lang, grabe din pala ang lakas nila. Ilang beses akong nasampal ng may kasamang pagkalmot. Nasipa rin ako ng ilang beses at tumalsik sa mga puno. Hanggang sa makarinig ako ng mga sunod-sunod na putok. Nabuhayan ako ng dugo noong makitang ang 2nd platoon iyon na rumispondi sa amin. Agad binuhat ang may malalang sugat habang umaatras. Patuloy pa rin sa pagsalakay ang ibang mga aswang. Pero katagalan ay bigla na lang din silang huminto. Hindi ko alam kung bakit. Pagkarating sa kampo ay nakatulala ako dahil sa trauma. 3 na lang kaming naiwang buhay sa buong tropa na kasama ko. Isa rin sa naiwang buhay ay si Captain Castro na siyang namumuno sa amin. At least siya na ang bahalang magpaliwanag kay Colonel Rojas. Tutal hindi naman siya naniniwala sa kababalaghan. Ewan ko lang kung paano niya ipapaliwanag sa report ang nangyari sa amin kung hindi niya pa babanggitin na may kababalaghang nangyayari sa mga kalaban. E di bahala siya magpaliwanag na muntik nang maubos ang buong team namin laban lang sa 10 rebelde na hindi naman matataas na kalibre ng baril ang ginagamit. Kinabukasan
Pinuntahan ako ni Colonel Rojas sa tent ko. Tinatanong ako sa nangyari. Sabi ko naman na dapat si Captain Castro ang tanungin niya kasi siya ang opisyal na naroon mismo sa engkwentro. Pero ang sabi niya ay ipinadala niya na si Captain Castro sa isang ospital. Mukhang mangangailangan iyon ng espesyalistang gagamot sa kanyang pagkatroma. Nawawala na raw kasi sa sarili at hindi na makausap ng matino. Nakatulala na lang at bigla-biglang matatakot. Mabuti raw ako at hindi pa iniiwan ang katinuan sa nangyari. Yung isang kasamahan ko naman na kalibel ko lang din ay nakomatos. Hindi alam kung kailan magigising. Kaya ako na lang ang maaari makapagbigay ng statement na ilalagay ni Colonel Rojas sa kanyang report. Ikinuwento ko nga ang lahat sa kanya. Simula noong gabi na sinalakay kami sa mismong kampo namin. Hindi ko alam kung pinaniwalaan niya ba ako kasi hindi naman siya nagkomento. Basta na lang akong tinalikuran. Makalipas ang 2 araw ay nagpaalam ako na magli-leave. Uuwi muna ako sa asawa ko at doon magpapagaling. Bali 2 linggo ang paalam ko. Akala ko ay hindi ako papayagan ni Colonel Rojas. Pero pinayagan niya naman ako. Binilinan din na wag raw akong babalik sa kampo niya hanggat wala akong dalang bagay o impormasyon kung papaano namin mapapatay ang mga ganoong uri ng rebelde. Maghanap raw ako ng magaling na albularyo at doon magtanong. Sabi ko naman na gagawin ko ang lahat para makahanap ng paraan at maghanap ng albularyo na magtuturo sa aming mga gagawin. Umuwi ako sa amin para makapagpahinga at magpagaling. Alala naman si Mrs. noong makita ang kalagayan ko na napakarami kong benda. Sabi ko naman na huwag siyang mag-alala dahil hindi iyon tama ng bala, kundi malalalim na kalmot ng mga aswang na rebelde. Biglang nanlaki ang mga mata niya at sinabing, isa rin daw iyon sa problema niya. Kasi gabi-gabi na lang siyang dinadalaw ng aswang na dumadapo sa bubungan ng bahay namin. Mabuti na nga lang dahil naroon ang tiyuhin niya kasama ang 2 anak na dalagita, kaya kahit papaano ay nababawasan ang kanyang takot. Kasama niya rin kasi sa loob ng kwarto na natutulog ang 2 dalagita. Sabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Magpapahinga lang ako ng 1 linggo at maghahanap ng albularyong makakatulong sa amin. Kinagabihan noon, pasado 10:00, ay nakarinig ako ng huni ng aswang sa labas. Parang dumaan lang. Napasabi na lang ako sa sarili ko, lintik ang aswang ka. 45 talagang ipapasalubong ko sa iyo. Nitong hindi pa ako makatayo ng maayos. Sa mga pagkakataong iyon kasi ay namamaga ang halos lahat ng parte ng katawan ko. Namamaga din ang gilid ng aking mga sugat pati na ang bugbog sa buong katawan. Sa tingin ko nga kung tumagal pa ng 10 minuto na wala pa ang reinforcement namin, ay siguradong isa na rin ako sa nasawi sa engkwentrong iyon. Maya-maya pa ay biglang may dumapo sa bubungan namin. Doon mismo sa tapat ng kwarto namin ni Mrs. Kahit nananakit ang buo kong katawan ay pinilit kong tumayo. Kinuha ko ang aking baril na 45 at itinutok sa itaas. Hanggang sa may lumitaw na mapupulang mata sa pagitan ng pawid na hinawi. Agad kong itinutok ang baril doon at kinalabit ng ilang beses. Pero ayaw pumuto. Hayop! Bakit ngayon pa bumali ang baril ko? Wika ko pa sa aking sarili. Nang biglang bumukas ang pintuan ng aming silid. Hindi naman kasi iyon nakasara. Parang may espasyo pa kaunti na naiwan. Pumasok sa silid namin si Tiyo Kadong, ang tiyuhin ni Mrs. At nasa likuran naman ito ang panganay niyang anak na si Lira. May dalang bagakay si Tiyo Kadong at agad itinusok sa bubungan. Nakarinig kami ng malakas na angil ng pusang nasaktan. Inulit niya pa ang pagtusok pero mukhang wala nang tinamaan. Noong maibaba niya ang bagakay ay meron iyong bahid ng dugo.
Siguro, magtatanda ka na dyan! Pasigaw na wika pa ni Tiyo Kadong. Ipe, ano nangyari? Bakit hindi mo itinuloy ang pagbaril sa aswang na nasa itaas? Tanong niya pa sa akin. Itinuloy ko po, pero ayaw pumutok eh. Sagot ko pa sa kanya. Naku, mukhang nakita na yan agad ng aswang. Kaya inusalan ka na agad ng orasyon para hindi pumutok ang baril. Dapat kasi binigla mo. Hindi mo muna dapat yan inilabas. Tapos noong nakita mong nakasilip na, ay saka mo inilabas ang baril sabay putok agad. Para wala na iyong pagkakataon na makapag-usal pa ng orasyon. Pero dito sa Bagakay, kahit anong orasyon ang gamitin niya, tatagos at tatagos ito sa kanya. Dahil pangontra ito sa aswang. Oh, sige na, matulog ka na. Hindi na babalik iyon sa gabing ito. Wika pa ni Tiyo Kadong at lumabas na ng kwarto. Nakita kong tulog na tulog si misis ko na parang walang narinig sa pagkakaingay namin. Kaya isa pa iyon sa aking ipinagtataka. Pansamantala po muna natin puputulin ang kwentong ito. Ngayong araw na ito rin i-upload ang huling bahagi. Pakiabangan na lang po ha. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.